Mga kabady, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa estafa or sa tawag na swindling through abuse of confidence under Article 315 ng ating Revised Penal Code at itong Batas Pambansa bilang 22 or Bouncing Check Law. Ang estafa under Article 315 ng ating Revised Penal Code at yung Batas Pambansa bilang 22 or BP 22 ay parehong may kinalaman sa panluloko at usapin ng salapi. Ngunit magkaiba sila sa uri ng kaso, layunin at elemento ng krimen. Narito ang paliwanag at pagkakaiba ng dalawa. Ang estafa or swindling, ito ay isang criminal offense sa ilalim ng Article 315 ng ating Revised Penal Code. Ang layunin ng batas para parusahan ang mga taong nanloko gamit ang panininlang o abuso ng tiwala. Ito ang mga karaniwang uri ng estafa or swindling. Una, sa pamamagitan ng panininlang or false pretenses. Halimbawa po nito ay peking pangako. Pangalawa, sa pamamagitan ng abuso sa tiwala. Ang halimbawa po rito, itong pinahawak ang pera pero ibinursa. At yung pangatlo, sa pamamagitan ng bouncing check. Itong bouncing check ay maaaring pumasok sa BP 22, depende na sa intensyon ng akusado. Ang mga elemento na dapat tandaan sa estafa or swindling ay may panininlang o abuso ng tiwala, nagdulot ng pagkalugi o damage sa biktima, at may intensyon na manloko. Ang parusa po nito ay aresto mayor hanggang reclusion temporal. Depende na sa halaga ng ninakaw o panininlang. Dito naman sa BP 22 o sa tawag na Batas Pambansa bilang 22 or the Bouncing Check Law, ito ay isang krimen sa ilalim ng special law. Ang layunin ng batas ay protektahan ang kredibilidad ng mga tseke bilang instrumento ng mga transaksyon. Ang saklaw po nito, yung pag-issue ng checking walang sapat na pondo. Kaya ang tawag po nito ay bouncing check, kahit walang panininlang. Ang mga elemento na dapat tandaan sa BP 22 ay una, nag-issue ng tseke. Pangalawa, walang sapat na pondo sa account noong inisyo at noong naklear yung tseke. At number 3, tumangging bayaran ang tseke kahit may 5 araw na abiso. Ang parusa po nito ay pagkakulong ng hindi bababa sa 30 taong araw, ngunit hindi naman lalampas sa 1 taon. Ang multa naman ay hindi bababa sa halaga ng tseke, ngunit hindi rin hihigit sa doble ng nasabing halaga. Subalit sa anumang kaso, ang multa ay hindi dapat lumalampas sa 200,000 piso or 200,000. Ngayon, may bagong guidelines ang may kaugnayan sa unang talbog na tseke. Ang Department of Justice ay naglabas ng isang circular o guidelines na may layuning bawasan ang pagkakulong dahil sa mga kasong may kinalaman sa bouncing checks. Ayon sa circular na ito, kapag unang bisis lang tumalbog ang tseke, dapat munang padalhan ang nag-issue ng written demand o notice. Pagkatapos, bibigyan siya ng pagkakataong bayaran o ayusin ang obligasyon sa loob ng 5 araw or within 5 banking days. Kung hindi pa rin siya magbabayad, tsaka pa lamang pwedeng sampahan ng kaso sa korte. Ngayon, kung siya naman ay nag-issue ng tseke at talbog yung kanyang tseke na na-issue, pwede naman siyang hindi sampahan ng kaso as long as kaya niyang bayaran yung mga bawat talbog ng tseke, no? Kasi may babayaran yun sa bangko. Sa pagkakaalam ko, ang talbog ng tseke nasa 2.2 or 2.4 bawat talbog, no? Tapos iba pa yung penalty doon sa amount na dapat bayaran. So sa bawat talbog ng tseke, kung kaya mo naman magbayad ng penalty, I think nasa 2 or 2.4, depende na sa bangko kung magkano yung pinabayaran doon sa pagtalbog ng tseke. Wala namang kaso doon. Ang problema lang, medyo hindi maganda ang statement of account mo sa bangko kasi meron kang mga tumatalbog na tseke.
So as long as binabayaran mo, walang problema. Pero sayang naman yung mga penalty na pinapataw sa'yo tuwing talbog ng cheque mo. Tanong, maaari bang parehong kasuhan ng estafa at BP22 ang isang tao? Ang sagot ko po ay oo. Kung may paninlinlang at sabay na nag-issue ng walang pondo na cheque, maaaring kasuhan ng estafa at BP22 or bouncing check law ang isang tao. Pero dapat maingat sa pagsusuri ng mga intensyon at sitwasyon sa mga elemento kung papasok ba talaga ang estafa at BP22.